Sa tuwing sumasapit ang dilim, may mga lugar na mas pinipiling iwasan. Mga espasyong binabalot ng takot at katahimikan. Yung puno ng talisay dyan sa gitna, Opo. may nadaanan kayo, di ba? Opo. Para talaga siyang gumagano na gusto kaming harangan. Ang ginawa namin, bumalik kami doon sa may kasi may lamay nun dun sa may malapit sa mangga. Sabi niya, hala, aswang yan. Hindi lang isang beses yan na nangyaring ganun. Nung medyo umaambon-ambon, umuulan-ulan na dito, biglang may lumilipad. May sumilip talaga dyan na ang pula-pula talaga ng mata, nakaganyan sa... Sabi ko, naku, sigaw ako na sigaw sa anak ko sa taas. Lumipad na ako, nak. Andyan na paakyat na sa may bintana nyo. Lumilipad na aswang talaga. Sabi daw, nagiging pusa daw yan, nagiging aso. Pag dumaan daw yan dito natin sa nakatayo tayo, dala daw tayo pataas. Sabi nila, ang sementeryo ay para sa mga patay. Isang lugar ng pahinga. Pero paano kung sabihin sa iyo na sa likod ng mga kwentong kinakatakutan ay may mga taong dito talaga naninirahan? Ako si Shirley Beraces, 61 taong gulang, nakatira dito sa 625 Interior Bagbag ng Baliches, Quezon City. Kailan po kayo nagsimula ng manirahan po dito sa loob po ng Bagbag? 1980 pa, galing ako ng Tagkawayan, Quezon. Dito na ako nakapag-asawa kasi dalaga pa ako nang karating dito. Ito na nagkaanak hanggang may mga apo na. Mari po malaman, ano po yung naging trabaho nyo nung pagpunta nyo po dito sa... Dito, caretaker ako dito. caretaker po. So simula nung pagpunta nyo po dito, paglipat nyo, caretaker na po yung trabaho ninyo. Minsan, pagka mahina ang dito, naglalaba-laba ako sa labas. Lalabandera ako. Kasi total ngayon na hindi naman na sila na lang ang bigay-bigay sa akin. Mahigit 3 dekada nang naninirahan sa loob ng sementeryo si Nanay Shirley. Dito na siya naghanap buhay, nagkapamilya, at hinarap ang mga pagsubok na hindi basta-basta kayang iwan. Taong 2024 nang masunog ang bahagi ng mga apartment tomb sa Bagbag Public Cemetery sa Quezon City. Sunog na sumiklab sa mismong undas. Ayon sa ulat at base na rin sa mga taong naninirahan dito, mula rito hanggang doon sa nakikita ninyong liwanag ang naapektuhan ng sunog. So sa mahigit po na sabihin po natin 3 dekada na po, halos kayo na naninirahan dito. Ano po yung pinaka natatandaan ninyo po na nagkaroon po ba ng moment po na sobra po kayong natakot? Kasama po yung pamilya ninyo. Since nga po, yung nature po ng tinitirahan nyo ay sementeryo. Hindi, ako dito nung nagkaroon ng sunog nga dyan. Opo, noong 2024 po, no? Oo, nagkaroon ng sunog dyan. Buti na lang may awa yung hindi dito dumating sa amin. Doon lang, sa dulo. Hindi yan nakarating kila Maylin. Doon sa una-unahan pa ni Maylin. Kasi kung nakarating dito, para siguro kung nangyaring gano'n, di uwi sa ng probinsya. Yun na lang po. Kasi mahirap din umano basta-basta ng bahay. Nung lumipat po kayo or nagkaanak na po kayo dito, nagkaroon po ba ng pagkakataon na natanong po ng anak ninyo kung bakit po dito kayo nakatira? Or hindi naman po sila na naghanap na, Nay, baka pwedeng sa iba po tayo tumira or manirahan? Hindi, kasi binalak nga ito noon na aanuhin ng magkakanya-kanyangan lote. Itong likod na to ng sementeryo. Kaya sabi namin, dito lang tayo. Kung pababayaran tong lugar na to sa atin, babayaran na lang. Hindi naman na-approval na ganun ang mangyari. Kasi, sa lalaki din ang ginastos na dito ng anak ko sa bahay. Ang bahay ko kasi na ito dito, matagal na talaga kami dito. Opo, isang palapag pa lang po. Inayos lang. Hanggang, dinagdagan na lang ng anak ko yung taas na yan. Opo. Pero ito hanggang dito talaga yun. Kasi dito nakatira dati yung anak kong namatay. Sa edad nyo po ngayon na 61 na po kayo at sa tagal po na ng paninirahan nyo dito,
dumadating pa rin po ba sa pagkakataon na parang gusto nyo po na makaranas naman po mamuhay sa ibang lugar? Oo naman. Sa mas malaki po, mas... Kaya naman hindi talaga namin ito basta inaayos din dito dahil baka nga pala, edimulis. Opo, hindi mo. Sayang lang yung pag-ano. Eh sabi ko na, kaya mo na yan, hindi naman tayo tutuluan na dyan eh. Ganyan na lang yan. Kasi kung ano, dahil doon nga sa Bulacan, mayroon inaano kami doon na Bahay po. bahay at lupa doon. May Bulacan. Meron kaming tiningnan doon, baka mamaya nga malipas na kami doon. Sabi nga ng anak ko, ano, mag-ano-ano ka, kayo kasi naka-ano kami dito. Pagtulong-tulungan natin yung doon na babayaran. Iipunin niyo po. Kasi ano yun eh, hanggang third floor na bahay at lupa. Maganda eh. Kapag umuulan po ba, kamusta po kayo kapag umuulan or nagkakabagyo? Dito sa amin, kasi mataas itong lugar ko, hindi gaano, dyan lang sa baba ang nagbabaha. Pero yung mga kapitbahay ko dyan hanggang dulo, talagang nalulubog sila sa baha. Yung banda sa dulo doon, lubog talaga sila sa baha dyan. Pero dito sa may lugar ko, dyan lang sa may baba na yan, may hagdan, dyan banda may tubig. Nung tumama po yung bagyong Yolanda po dito, hindi naman po kayo masyado naapektuhan na eh. Hindi kami. Kasi yung mga mga sa dulo nga lang banda, doon mabababa ang bahay nila doon eh. Opo. Pero dito sa amin, din gaano. Basta yan lang CR namin sa baba ang naaabot. Opo. Lumulubog yan. Pero dito sa taas namin hindi. Kasi binakal na lang to dahil dati naman to nung kahoy lang yung mga ginagawa na lang ng anak ko. Kung sakit naman na sa tingin niyo po ano po yung maaari niyo pong makuha? Siyempre, pag ganyan bahay, yung dinggi. Opo, yung dengue. Dinggi o kaya yung ano nang Leptospirosis. Oo, Ayon kay Nanay Shirley at sa iba pang mga naninirahan dito, kapag bumabagyo ay kayang umangat ng tubig hanggang dito. Minsan na rin itong nagdulot ng leptospirosis at iba pang sakit sa mga taong malapit dito. Hindi lamang takot ang kinakaharap ng mga residente rito. Kasama rin sa kanilang araw-araw na buhay ang panganib sa kalusugan dulot ng baha, maruming paligid, at kakulangan sa maayos na serbisyo. Sa kabila ng panganib at hirap ng buhay sa sementeryo, nananatili pa rin silang matatag. Ayon sa otoridad, mahigit 300 pamilya ang naninirahan dito. Dahil para sa kanila, mas mahirap mawalan ng tahanan kaysa manatili sa isang lugar na kinakatakutan ng karamihan. dati Ngayon kasi po. 3 bahay lang kami dito. Ay, ang mga anak-anak nila, nagbahay ng Nagpataas po. nagkanya-kanyang turok ba ng mga bahay na. Opo. 3 bahay lang kasi nung araw kami dito eh. Isa Pero sa kung dulo, totoo- isa kami sa gitna. Saka isa sa dulo, kabilaan, 3 lang. Pagdating ko dito, 3 lang yan. Ngayon, dumami na dumami. Saka yung mga nila, nagdadala sila ng mga kamag-anakan. Which is bawal po, no? Bawal yun eh. Kaso hindi sila nagpapaalam doon, tumitira na lang. Yan sila. Kaya sabi namin, may mga kasalanan yan. Kaya napuno itong sementeryo ng tao. Pansin nga po namin sa Dahil- labas pa lang po. Yung mga may kamag-anakan, dinadala nila dito. Di tulad ko, kahit kami dito lang, isang lugar lang na to. Opo. Yan, dati naman yan sila mahiling kasi yung pinsan ko nga, mga namatay na rin. Diyan talaga sila. Habang tumatagal, ay mas dumarami ang mga pamilyang napipilitang manirahan sa loob ng sementeryo. Isang realidad na tahimik na lumalaki kasabay ng kahirapan. Nung araw, pagdating talaga ng libing, sabay-sabay. Sabay. Yung single nets, minsan sa isang araw, umaabot ng 100 ang libing. Kaya noon, kahit saan yan, Punuan po talaga. Talagang punuan.
naging ano na nga ngayon, mga karamihan ng mga expired na buto na. Opo, buto na. Ano pong ginagawa na sa buto? Linagay na, may ganyang kalaking lagayan. Opo. Yung lagayan ng mga plastic. buto. Opo. Magbabayad ka dyan sa Highgate, saka ililipat yung patay. Pero sa ngayon, hininto muna yung pagpapalipat nga dahil punong-puno na. Puno na po. Matanong ko na, saan po dinadali yung mga buto? Binibigay rin po sa pamilya. Tama po ba? Binibigay, halimbawa, ang pamilya naghanap kasi pag tinanggal naman yan, may mga lagayan naman na sako at may, yung sa may gate doon, iba may mga yero na nakatakip. Opo. Mga buto yung nasa loob nun. Kung halimbawa may mag-claim ng buto at pull out, ganun, makukuha. Hindi naman yung itatapon lang yun, masama yun. Masasabi niyo po ba na yun na overpopulated na po or sa madaling salita, masyado na pong puno, na-occupied na po ng mga libingan yung buong sementeryo po ng Bagba? Talagang matagal na itong napuno. Kaya lang, ang mga 5 years na nga, dati noon rini-renew, may renewal, ngayon wala na. Matagal na walang renewal. 1990, huminto na ang pag-renew. Naging yung lalagay na sa mga lagay ng buto. Magbabayad ka sa opisina ng 4-5. 4-5. Okay. Yan ang nagbabayad. Kaya wala nang halos. Ngayon, hininto nga ang pagpapalipat nila. Opo. Kaya kung pwede mong halimbawa may expired ng kamag-anak yung ibang mga pamilya, ipupull out sa ibang sementeryo dadalhin. Habang dumarami ang inililibing, unti-unti namang nauubos ang espasyo dito sa loob ng sementeryo. At kasabay nito ay mas nagiging komplikado ang pamumuhay ng mga taong matagal nang naninirahan dito. Katulad ng ibang pamilya, pangarap din ni Nanay Shirley ang magkaroon ng mas maayos na tirahan. Ngunit sa gitna ng kahirapan, nananatiling pangarap muna ito sa ngayon. Sa unang tingin, puro takot at misteryo ang bumabalot sa lugar na ito. Ngunit para sa ilang pamilya, ang sementeryo ay hindi lang lugar ng mga patay, kundi tahanan na rin ng mga buhay. Kailan kaya magkakaroon ng kaginawaan ang nakagisnan? Anong kinabukasan ang naghihintay para sa mga taong matagal nang naninirahan sa loob ng sementeryo? Ako, si Haliana Lamong.